Mga minamahal ko mga kapatid kay Kristo Jesus, sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan. Ang tema ng ating mga pagninilay, mga pagbasa sa umagang ito ay, ano nga ba talaga ang mahalaga sa buhay? Ano nga ba talaga ang importante sa buhay? Paano nga ba natin ito pinahahalagahan? Minsan, meron pong isang tao na nag-iipon. Inilagay niya yung kanyang iniipon doon sa kawayan. Nakakita tayo noon, yung alkansya na kawayan. Hulog siya ng hulog at marami pa rin siyang inilagay na mga papel doon sa kawayan para nang sa ganon mas malaki yung kanyang maipon. Hindi lamang barya, bagkus yung mga bills ang inilalagay niya. Akala niya nakaipon siya ng marami hanggang sa sumapit yung araw na binuksan niya yung kanyang alkansya. At pagbukas niya ng kanyang alkansya, siya ay nanlumo. Bakit? Sapagkat punong-puno pala ng anay yung kanyang alkansya. At hindi lamang yung kawayan, yung kinain ng mga anay, bagkus kahit yung mga bills na kanyang inihuhulog ay kinain din ng anay. Paano na? Saan na napunta yung kanyang inipon? Dati po, nung kami ay mga maliliit pang mga bata, meron din pong isang insurance company na nauso na kung saan karamihan ng mga nanay at tatay ay kinuha yung insurance na yon para na sa ganon makapag-aral sa kolehiyo ang kanyang mga anak. Naalala nyo pa ba yon? Na kung saan umaasa sila na pagdating ng araw, hindi ako mamumroblema sa aking pagpapaaral sa aking mga anak kasi meron na akong ganitong insurance. Dumating yung araw na nalugi yung kumpanya. Lahat ng mga nag-subscribe doon sa insurance na yon, wala nang naipon. Doon na lahat inilagay ang kanilang ipon. Ano nang nangyari? Ano nga ba talaga yung importante sa buhay natin? Let me begin with a simple question. Have you ever found yourself collecting or keeping things? Halimbawa, yung mga souvenirs, clothes, yung mga damit, mga gadgets, that over time just gather dust. Then one day you ask, why do I still have this? Bakit nga ba ako merong ganitong mga bagay? Na kapag bubuksan mo yung iyong cabinet, lahat ng mga damit nandoon, nagsisiksikan. May masama ba doon? No, na kung minsan kahit na yung hindi kasya sa iyo, nandoon pa rin sa cabinet na yon. It reminds me of the line from our first reading today from the book of Ecclesiastes. Ano ang sabi sa ating unang pagbasa? Vanity of vanities, all things are vanity. Walang kabuluhan, walang kabuluhan. Yun ang sinisigaw sa ating unang pagbasa ngayon. Here, Kohilek, the preacher in our first reading today, is not being cynical. He is not saying life is meaningless. What he is doing is ginigising tayo ngayon. The rich man in our gospel, yung mayamang tao sa ating ebanghelyo ngayon, was not a bad person. He was just focused on the wrong things. He said to himself, I will build a bigger barns. I will store more grains. Then I will rest. I will eat. I will drink and be merry. Kumbaga, ang focus na lang niya nasa sarili niya. Marami siyang pasobra, marami siyang pagkain, subalit hindi niya nakikita yung pangangailangan ng iba. But what did God say sa kanya sa ating ebanghelyo ngayon? Hangal. Mamayang gabi, kukunin ka na. Mamayang gabi, papanaw ka na. Ano nang mangyayari sa mga inipon mo? My dear friends, the problem was not the grain. The problem was not success. The problem was this. He forgot that everything is a gift. And that life is not about having more, but being more. Ulitin ko po yun, na ang katuturan ng buhay natin ay hindi para mag-accumulate na mag-accumulate. Bagkus, para kung ano man ang meron tayo,
maitulong din natin sa ating kapwa-tao. Today's world tells us, you are what you wear. Ang sinasabi ng mundo ngayon, kung ano man ang suot mo ngayon, yun ang status mo. Di ba? Kung minsan pa nga, tinitingnan, magkano ba ang suot-suot mo? Simula sa taas hanggang sa paa. Kaya nga, kung minsan binibilang, at kung kukumputin ko minsan, parang milyon-milyon yung value. Sa hikaw pa lang, sa singsing pa lang, sa damit pa lang, sa sapatos pa lang, wala pa yung iba pang mga bagay, sa bag pa lang. Pero yun ang sinasabi ng mundo ngayon, para maging sikat ka, dapat marami ka, dapat mag-ipon ka. But Christ tells us something very, very different. You are God's beloved. You are made for eternity. You know, St. Paul, in our second reading today, reminds the Colossians and us today, seek what is above, not what is on earth. Why? Because our real life is hidden with Christ. Ang tunay na yaman, hindi nawawala, hindi naluluma, hindi kinakain ng anay. Ang tunay na yaman ay ang ating pakikipag-ugnayan kay Kristo Jesus. Ang ating tunay na yaman ay ating pakikipag-ugnayan sa ating pamilya. Alam niyo, kung minsan nakakalungkot sa amin sa education, kung minsan yung mga kabataan, tatanungin namin, kumusta na sa bahay ninyo? Sasabihin ng mga bata, naku, Father, wala namang oras sa amin ang aming mga magulang. Trabaho lang sila ng trabaho. Wala na silang oras para sa amin. Pero mga magulang, hindi po dito sinasabi na masama ang paghahanap buhay. Kailangan po natin yan. Pero ano ang sinasabi dito? Ano nga ba talaga ang importante sa buhay? Na doon sa panig ng karamdaman, kahit gaano yung ipon mo, sa sandali ng ating pagpanaw, kahit gaano karami yung naipon mo, kahit gaano karaming koleksyon ng bag, ng damit, ng mga bagay-bagay, pero hindi mo yan madadala sa langit. Hindi mo yan madadala sa langit. Ano ba ang pinagkakaabalahan natin sa buhay? Sometimes, God strips us of certain things so that we can rediscover what truly matters. A loss, a tragedy, a health scare, suddenly, what seemed important doesn't matter. And what we ignored, our faith, our family, our time, suddenly becomes precious. Kung minsan kahit yung time, na binabaliwala natin yung oras, sige, wala akong oras muna sa pamilya, wala muna akong oras sa kalusugan, wala muna akong oras sa pananampalataya, pero sa sandali ng pagsubok, sa sandali ng sakit, sa sandali ng kamatayan, ito pala yung mga importanteng bagay para sa atin. And that's grace. God is not punishing us. He is purifying us. So my dear friends, if today we are burdened, may we ask, Lord, what do you want me to let go of? Sa sandali na tayo ay naghihirap ngayon, siguro magandang tanungin natin yung ating mga sarili, Panginoon, ano yung mga bagay na dapat kong alisin sa sarili ko ngayon? If today you are blessed, maybe we can ask, Lord, how can I share this blessing for your glory? Kung sakali man na tayo ay sagana, siguro katulad doon sa ating ebanghelyo ngayon, ang tanong din sa atin at ang paghamon sa atin ay, paano naman ako makakatulong sa aking kapwa-tao? Life is short, but it is not meaningless. Let us not waste it, accumulating things that won't follow us to heaven. Let us build treasures that will kindness shown in secret, forgiveness that costs us our pride, time spent with loved ones, moments of prayer and service. Alam niyo po, minsan merong isang tao na nabuhay, si Alexander the Great. Kilala niyo siya sa history, yung mga batang nandito ngayon.
Si Alexander the Great, halos nasa kanya na ang lahat. No? Ang dami niyang naipanalong mga digmaan, ang dami niyang napanalong mga laban. Pero doon sa sandali ng kanyang kamatayan, pinatawag niya yung kanyang mga sundalo. At sabi niya doon sa kanyang mga sundalo, kapag ako ay ililibing na, ipatawag niyo lahat ng mga magagaling na mga doktor. At sabi ni Alexander the Great, gusto ko lahat ng mga pinagpipitaganan at magagaling na mga doktor, sila yung magbubuhat sa aking kabaong. Yun ang una kong request, sabi ni Alexander the Great. Pangalawa, sabi ni Alexander the Great, gusto ko lahat ng kayamanan ko ay ilalagay nyo doon sa gilid at madadaanan ng prosesyon ng aking libing. Yun ang aking pangalawang request. Sabi niya, pangatlo, gusto ko na yung aking kamay ay nakalabas at nakikita ng mga tao na nakabukas ang aking palad. Nagtaka yung kanya mga general at sinabi sa kanya, Alexander the Great, bakit yan ang iyong request? Bakit yan ang nais mo sa oras ng iyong libing? Sabi ni Alexander the Great, kaya ako gusto na mga pinagpipitagan ng mga doktor, mga magagaling na mga doktor, ang bubuhat sa akin sa oras ng aking libing para ipakita sa mga tao na sa oras ng kamatayan, kahit na yung pinakamagagaling na mga doktor ay walang magagawa. Yun ang una. Pangalawa, sabi niya, kaya ako gusto na ilagay ang aking mga kayamanan doon sa gilid at dadaanan ng aking libing para sabihin sa lahat na yung kayamanan na inipon dito sa lupa ay mananatili dito sa lupa. At pangatlo, sabi niya, kaya kung gusto na ang aking kamay ay nakalabas at nakikita ng mga tao para nang sa ganon masabi ng lahat, ako'y dumating dito sa mundo na walang daladala at aalis ako sa mundong ito na wala akong daladala. Na ang tanging maiiwan lamang ay kung paano ako nagmahal. Mga kapatid, ganun din po sa buhay natin. Ang iiwanan natin ay kung paano tayo nagmahal. Hindi tatanungin ng Diyos, pagdating natin doon sa kalangitan, magkano ipon mo, ilang bahay ang napatayo mo, gaano karami ang kayamanan mo, bagkus ang tatanungin sa atin ay, paano tayo nagmahal? Napalalim ba natin ang ating ugnayan sa Diyos? At ang Diyos ba ang ating kinakapitan at ang ating sinasandalan? At yun po ang importanteng bagay. Ikaw, baka hindi mo pa nakikita, yun ang importanteng bagay. Amen. Magsitayo ang lahat. Mga kapatid, tayo nakinig sa salita ng Diyos. Tayo sama-samang nagdilay sa Kanyang mga salita. Ano ngayon ang ating